Hello, Rowelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Maraming po salamat sa mga lahat ng nanonood sa akin every live ko talaga araw-araw kahit napaus na ako at saka ubo ng ubo at saka may sipon-sipon pa. Maraming salamat. At ngayon, meron akong bisita ng bonggang-bongga at papipiliin ko rin siya sa aking mga hinanda sa kanya kung sino ba ang totoong lalabas na top 5 sa kanya sa mga categories na pipiliin ko. But before anything else dyan, kamustahin ko naman siya kung ano ang masasabi niya sa mga previous winners natin kasi nga may nanalo ng Miss Universe, may nanalo ng Miss World, Miss Earth, Miss International, and so on. So ano na ba ang mga ganap ng mga reyna na ito? Alamin natin ang kanyang opinion. Ladies and gentlemen, the beautiful, my inspiration, and my idol, Sam Brusas. Hello. Kamusta, Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa iyo, Gazel. Kamusta ka? Yes, magandang umaga. Ito, bongga. Naka-violet ako. Bongga. Kamusta naman yung outfit na pang tawag ng tanghalan? Nakaka-buisit. Hindi, kasi wala Actually, naman ako kanina. Ang suot ni Gazel ay yung makintab. Sabi ko, ba't na ganyan? Para ka naka-90s. Nakakaloka. Cheese outfit ako. Tapos sabihin niya ngayon, pangtawag ng tanghalan na yung outfit. Ito yung outfit ko kanina. Shining Barrio Fiesta. Tapos yung ayan yung pinakita mo. Ano yan? Yung parang yung dinidesign namin doon sa table. Yung gano'n. Ay, grabe na! Dahil kita mo ba yung dinidesign namin na gano'n? So, nakakaloka. Yung mantel? Nakakaloka. Hindi naman. Ano naman kaya yan? Long sleeve? Bongga kaya yan? Napili ko yun sa ukay. Okay. So, ikaw yung may gusto niya, hindi ako. Ngayon, Mama Sam, kamusta? Ano ang eksena ngayong linggo sa iyo? Syempre, summer na dito, ramdam na namin yung init. Talagang yung init talaga, Diyos ko, yung alam mo yun, hindi ka magtataka kung magkukulay tan ka kagad bukas, ganon. So, syempre, kailangan ng sunscreen. So, yun. And then, of course, natapos na rin yung mga ilang activity namin, katulad ng sports day, at kung ano-ano pan day, scout day, at kung ano-ano pa. So, syempre, ngayong linggo na darating, busy naman kami for the finals. Yung finals namin, actually, sa Webes at Biyernes. Kaya lang busy ako na buong linggo kasi syempre 800 yung bibigyan ko ng exams and then oral test sila sa akin. So one by one. Kaya good luck talaga. Mainit ulo ko everyday. So yun. At ano naman ako, hindi ko natatansya ang emosyon ko. And then, ayun din, after naman ng a week, so graduation naman ng grade 6 namin, saka ng Anuban. So, yon. So, after ng linggong to. Saka sa 22, sports day naman. Teachers sports day naman. Lahat ng teachers sa Mutprakan. So, yon. Yung sa Mutprakan kasi malaki yan. So, lahat ng teacher dito sa baryo ng... Yung kumbaga, para siyang, halimbawa, Barangay, Laguna. Ganon, buong Laguna. Ganon. So, yon yung buong Laguna. So, parang ganon, buong Samut-Prakan. So, sports day naman. So, syempre excited ako. Nakikita ko nga yung mga post mo sa FB, iba-ibang kulay yung damit mo araw-araw, tapos makulay ang buhay ng mga bata. Nakakaloka. May mga ano ka ba doon? May mga estudyante ka? Oo naman, syempre. Yung mga estudyante ko, masayang-masaya sila sa sports day namin. Pero syempre kami naman, pagod naman. At nakaloloka ako sa kapaguran. So, yung next week, Teachers Sports Day naman yun. So, buong siya. Kayo naman yung magbabardagulan naman kayo. Oo. And yung ito naman, yung Sports Day ng mga bata naman. So, 4 na school lang to. So, yung sa Teachers Sports Day, yung buong lalawigan namin, ganon. So, ganon. Ay, nakakaloka. Ano yung sports na sasalihan mo? Wala. Muse. Ayoko kasi, nung nakaraan kasi, sumali ako doon sa volleyball. Grabe yung, syempre sa men's ako, sa lalaki.
grabe yung mga ano, yung talaga yung palo talaga ng bola. As in, alam mo naman, basta yung mga lalaki, pag nagbardagulan, Diyos ko, nakakaloka. Talagang as in, talagang iilag kang ganon. So, sabi ko, ayoko maglaro. Gusto ko lang sa parada. Gusto ko magsuot ng magandang damit. Ganon. Gusto ko maging Kaloka. Pero yung favorite ko, Mama Sam, doon sa post mo, yung katabi mo si PE teacher, tapos may magtanda dito na teacher din yata yun, na may hindi eksena. si PE Kamusta teacher naman? yon, si computer Ba't ang teacher gwapo? yon. Naku, gwapo ba yun? Actually, lahat naman sila mga ano, good looking naman talaga ang mga Thai. Yung mga Thai kasi good looking talaga sila. Yung very Asian look, ganon. Kaya pak na pak din naman. So, Mama, maraming salamat, Mama. Pag-usapan natin ngayon, kompleto na kasi yung mga queens natin, Mama Sam, sa Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand, Miss Supra, Miss Earth. So, sa palagay mo, sa mga queens na ito, sino para sa iyo ang pinaka-diyosa sa nakikita mo, ha? Sa mula Miss Universe hanggang Miss Grand? Sinong para sa mukha lang, ha? To be honest, syempre, ang unang dapat na tanong dyan is ano ang nakikita ko sa kanila. Isa lang, beauty queen. Diba? So talaga dito talaga ipinakita talaga ng lahat ng beauty queen na beautiful sila. So walang tapon. Imaginein mo mula kay Miss Supranational from Ecuador na sobrang ganda. At talagang kaya ni Ecuador makipagsabayan sa ganda ng mga to. And then, nandiyan din, siyempre, si Miss International, si Venezuela, na talagang masasabi ko dun, maganda din siya, mukha siyang Chucky. Barbie. Oo, may mga angulo siya na ayoko, mukha siyang Chucky. Pero maganda talaga. And then, gusto ko rin si Miss Grand. Si Miss Grand, nakita ko to sa personal, maganda to. Sobrang beautiful din. And then, maganda din si Miss Earth na nagmumura din yung ganda. Tapos, maganda din si Miss Universe. Si Miss Nicaragua. Tapos si yung bagong Miss World. So parang ngayon naghahati sila ng 3 Latina, tapos 3 din yung European. So walang Asian. Nakakalok. Oo nga, no? Wala din African. Wala din African. So yun. Sana tayo nang makakonect sa kanilang lahat, doon sa tanong mo, sino ba yung pinaka nabobonggahan ako ng beauty? Actually, kakapanalo lang kasi ni Miss World. Gusto ko yung beauty ni Miss World. Sobrang class na dating. Sobrang ang perfect, ang angkat. But, gusto ko din kasi si Miss Earth. Yeah. Sa beauty talaga. Pero yung gawa, yung trabaho bagang sinasabi, kung sino yung nag-i-exist na queens. Siyempre walang laban dito si Miss World kasi bago lang si Miss World. Si Universe naman, wala namang ginagawa si Universe. I think si Supranational. Yes, I agree. Si Supranational, marami siyang bansang pinupunta. Outside the country. Yung kumbaga parang sa iba't ibang klase ng bansa. Tapos may advocacy talaga silang ginagawa ngayon. Kumbaga parang nakikita mo beauty with the purpose din. Yes, ito si Supranational madaming pinuntahan. Sa Indonesia siya ngayon, napunta din siya sa Pilipinas. Pumunta siya dito ng The Miss Philippines. Tapos itong si Miss Earth, okay naman sana, kaya lang hindi umalis sa Europe lang lagi. Hindi man lang napunta sa hindi man lang napunta sa Asia or ibang lagi na lang silang sa Albania at saka sa Europe part. So, hopefully makalakad-lakad maka-travel din naman siya sa ibang bansa to promote the advocacy of Miss Earth. Ayun, punta na talaga tayo dito sa ating main topic, Mama Sam. Magbibigay ako sa iyo ng mga returnees na pwede mong maipasok sa top 5. Marami to sila, mga returnees. From Binibining, Pilipinas, Cyril Payumo ng Pampanga, galing Binibining, Pilipinas. From Miss Earth, Philippines,
Sambales, Anita Rose Gomez. From Binibini Pilipinas again, Kainta Rizal, Stacy Gabriel, mga returnees to. At saka syempre, yung returnees din mismo ng Miss Universe Philippines, VVV. Sino sa apat na to ang gusto mong makapasok sa top 5 at gusto at bakit? Sabi mo kanina 5, ngayon gusto, 4 na lang. Okay, so at sa kanila, isa lang pipiliin ko. Yes, isa lang pipiliin mo sa apat na ito. Gusto ko si Cyril Payumo. Dahil si Cyril Payumo, may ino-offer siyang kakaibang beauty. Kung beauty queen materials talaga, kumbaga parang si Cyril Payumo kasi yung masasabi mo din na pwede mong ayusan ng iba't ibang klase ng ayos. Tapos yung marami siyang pwedeng i-offer sa beauty ha. So parang feeling ko kung sakasakaling si Cyril Payumo yung mananalo, marami kang pwedeng i-package sa kanya na pwede mong gawin para transformation. And then I think ang Miss Universe parang kung sakaling siya ang mananalo ha, magiging interesado sa kanya kasi parang makikitaan ng potential na another looks, syempre kung ipapackage ka naman at kayang makipagsabayan yung beauty niya sa mga beauty queens ngayon. Alam mo yon, sa mga reigning beauty. At saka yung height. Hindi ka mapapahiya sa sobrang ganda, height, and mahaba talaga yung mga bias niya. So, kailangan lang syempre ng training. And then, kasi kung si Victoria Velasquez Vincent, I love Victoria Velasquez Vincent, pero kasi si Victoria parang iisa lang yung ino-offer. Pero fresh na daw siya ngayon. Ha? Fresh na daw siya ngayon. Para siyang si Teresa Loizaga. Ay, oo nga, no? Ay, promise, kamukha nga niya. Ano So, din, di ba? May Australian, din si Teresa Loizaga. So, parang a little bit boring kasi kay Victoria Velasquez Vincent. Parang, I love Victoria Velasquez Vincent pero yung parang ang boring lang ng looks minsan. Yung parang, okay, but hindi ko siya nakikita na yung katulad ba ng beauty ni Cyril Payumo na beauty queen talaga, yung may ngiti, maganda ang mga mata, mapungay ang mga mata, maganda ang ngumiti, yung mga ganon. Kasi syempre, it's a combination nga daw, sabi nga ni Cory Quirino, dapat nakikita mo sa isang beauty queen yung ganda ng mata at yung ganda ng smile. Kasi they are beauty queens. Yes. Ito kay Stacy Gabriel, mukhang si Cyril din Payumo din yung pipiliin mo over Stacy. Si Stacy, ang problema ko naman kay Stacy, overconfident. Yung parang hindi nila maako din, ganun din yung nakikita. Parang feeling ko mayayabangan sa kanya yung organization. Charot. Yung ganon. Hindi, maganda si Stacy. I love Stacy. Parang atong si Abigail Arenas yung bagong version ng Abigail yung bago. Sophisticated yung dating. Tapos yung alam mo yun, yung kaya lang kasi parang feeling ko kung ikukumpara ko siya kay Cyril Payumo, I choose Cyril Payumo. Hindi dahil sa matangkad si Cyril, dahil yung beauty na ino-offer na pwede mo nga laruin. Kung sa bagay, mama. Tapos mukhang maliligwak na talaga si Anita Rose Gomez kasi nga balakang lang ang meron siya. Ay, bewang pala. Si Anita Rose Gomez, very oriental beauty, ang beauty na meron siya. Maganda naman yung ino-offer ni Anita Rose kasi sexy talaga. Tapos ang lakas din makasamanta Bernardo looks. Parang feeling ko fresh talaga siya sa personal. Yung alam mo yun, yung look younger. Kaya lang kasi syempre, we are looking na ano ba yung pwede natin i-package talaga sa international stage. Kasi syempre, dapat makipagsabayan din tayo sa ganda ng mga beauty queens ngayon na nananalo. Kumbaga parang, bakit ka magpapadala na soso lang yung beauty? Kung meron ka namang pipiliin na sobrang ganda din naman talaga. Ayan. So talagang choice as dito sa mga returnees na to na galing sa ibang pageant at saka sa Miss Universe Philippines din mismo, si Cyril Payumo talaga yung nag-stand out sa iyo sa mga returnees. Punta naman tayo sa mga Filipino communities. Ako is Bacoor kay VVB kasi parang pwede pang hilutin. Pwede pa kasi siyang hilutin Sana mahilot pa. Kasi diba? Yung style, sana maayos yung styling at saka yung sa akin.
Yung style Oo, kasi yung di ba styling or talaga yung parang isa lang pinoproblema yung ko, eh. nakikita ko. Oo. But Sana wala, kung ma-improve mananalo talaga at siya bakit sana hindi? maayos. So, dito na po tayo punta sa Filipino community. Alam naman natin 'to, mga team abroad. Ang choices, Kimberly Street ng Australia, UK, Christina Chalk, Northern California, Kayla Carter, and Matea Mahal Smith ng Florida. Sino ang palagay mo kakabog sa top 5 sa kanilang apat? Ano ba 'to, yung totoong top 5 na ba ang pinag-uusapan dito? Parang so far, hindi, yung so far, mukhang Para kasi kung papasok. sasabihin mo parang top 5, hindi ko pa kasi malaman talaga yung sa laro nila. Pero kasi I think kung doon lang tayo na parang feeling mo kung sino yung pwedeng i-package, parang I think Oo, I yung love papalo, Miss oo. Australia. Oo, kasi sa Australia, to Yes. opinion ko lang 'to ha. Yung kanina kasi si Cyril Payumo, nasasabi ko siya kasi maganda, pero hindi ko alam kung makakarating siya sa top 5. Hindi siya yung choices ko by top 5 kasi hindi, nakukulangan pa din ako Oo. sa mga eksena, wala pa siyang ipinapakitang Mm. pero based of beauty. Nagbe-base kasi ako ngayon doon sa beauty. Klaro lang. So, hindi siya yung top Oo. 5 ko talaga. Pero nasa top 10 gano'n siguro. But depende kasi maaga pa wala silang pinapakitang mga activity. So, puro picture-picture lang tayo saka yung mga ilang eksena nila, hindi naman yun ang basehan para masabi mo na, Oo. ay naku, yan ay mananalo. So, wait tayo ng mga activity nila. Ako naman, pagdating dito sa pinapipili mo, I think I love Australia, si Kimberly Street. Kasi si Yes. Kimberly, parang feeling ko, bukod din doon sa tangkad na meron siya, meron din mga experiment na ginagawa sa kanya na swak din naman sa beauty na meron siya. So, yung nakita ko siya noong opening ng Miss Universe Philippines, nakita ko na kagad yung pagiging amazed ng yung alam mo yun, na-amaze kagad ako sa beauty niya na parang hindi ko na-remember, si Kimberly ba to? Hindi mo mano-notice. Kumbaga parang may something surprising lagi. Tapos nung naglabas naman sila ng pictures ng parang, so parang ang daming flavor na ginagawa. So nakakatuwa. So ayun yung gusto ko sa isang kandidata, yung marami kang pwedeng gawin, hindi yung parang naka-stick ka lang sa isang itsura. Iisa lang. Tapos parang ang magiging basihan ko na lang ay yung galing mo sa home skill o yung galing mo sa Ayoko ng ganon. Gusto ko yung may laro, yung marunong sa pasarela, magaling kumuta, tapos may maganda ang styling. Kasi at the end of the story, ipapackage yung mga girls na to sa mga iba't ibang klase ng endorsement, di ba, ng sponsor. So kailangan makakuha sila ng madaming sponsor para alam mo yon, mahingkayat sa kanila yung organization na kung mabenta to si babae. Kasi huwag natin kakalimutan, ang pageant ay business. So kung hindi sila mabenta, paano to? Diba? So dapat napaka-importante pa din. Oo. So napaka-importante pa din na dapat alamin mo sa girls kung total package ba siya? May pina-package ba siya dito? And I think Australia, sa kanila, I think si Australia yung nakikita ko na mas bongga. And then, yung si si Northern California naman, to be honest, girl next door. Pwede sa mga commercial, pwede sa mga pero mas parang beauty queen kasi ang pinag-uusapan. Artista. Oo. Beauty queen, ganon. Beauty queen ang pinag-uusapan, not only a beautiful face. Di ba? Kumbaga how about Christina Chalk? Beauty queen. So, I chose Australia pa din. Ayun, talaga. Ako din, si Australia din. Sa kanilang apat kay Florida, kay Australia, at saka kay UK, si Australia talaga yung namumukod tangi. Parang may pormahang beauty queen, parang galawang beauty queen, yung variety, yung look, sabi mo nga, di ba? Nakakatuwa kaya yung pag sa susunod niyang pasabog, iba yung itsura. Tapos pasusunod na, iba yung itsura. Hindi yung, pagkakita mo, ito din yung swimsuit niya, ito din yung, wala lang, isa lang, yung iisa lang yung i-offer. That's why na si Australia din yung pipiliin ko dito sa Filipino community abroad natin kung sino ang possible lang hindi naman ito yung top 5 agad, possible na talagang umarangkada kasi by category nga natin pag-uusapan. Next,
ang sunod nating puntahan, ang mga newbie, yung mga bago talaga dito sa competition, walang experience na mga local pageant. Ito, Baguio, Tara Valencia, Albay, si Elaine Bernales, si Miss Angeles, si Thornley, Juana Marie Thornley ng bonggang-bongga, at itong si Kabanatuan ng bonggang-bongga, nakalimutan ko yung name tuloy, Villar. Villar yung apelyido. Sino sa kanila ang pipiliin mong posibleng newbie na papasok sa top 5? To be honest, dalawa yung nakikita ko dyan. Pero syempre, kung sino yung malakas, I think Baguio. Malakas si Baguio because yung ingay na ginagawa niya plus yung nakikita natin eksena sa kanya. But sometimes, kapag titignan ko si Baguio, parang ang over ng eksena na nakikita ko sa kanya, over ang makeup, over ang smile, over yung ngiti. Parang, ate, pumunta ka ng Miss Grand. Oo, doon ka sa Miss Grand o eksena, panalo ka doon. Yung ganon. I hope na sana talaga mapagtuunan niya ng pansin kung ano yung kulang sa kanya sa aspeto ng pageant na to. Kasi parang yung ipinapakita naman niyang galing na katulad ng mga eksena, galawan, I think she's okay na. Parang dapat ilabas mo na yan pagdating sa labanan na talaga ng pageant. But for now, I think siguro mag-focus siya sa skills niya kasi yung confidence niya, parang doon siya kulang. Matalino naman siya, kaya lang yung kumpiyansa na parang the way kung paano siya magsasalita at sasagot doon sa mga sasabihin niya, parang minsan nararamdaman mo hindi siya sigurado. Ganon. Yes, correct. Hindi ko lang don't get me wrong guys, but I love Baguio. Pero kasi kung yung beauty sa mga binanggit mo, mas gusto ko sa kanya yung beauty ni Albay. To be honest. Kasi si Albay kasi queen. Kung ito aayusan mo, dadamitan mo, I think ang daming i-offer yung beauty niya kasi very oriental beauty. Saka ang tangkad. Ang tangkad ba masang 6-footer? Gusto ko yung ganun beauty. Kaya lang medyo parang nahihinaan ako sa kanya sa ngayon kasi parang, ewan ko, nalalaman yung eksena niya. Si Kabanatuan, napapansin ko din yung ganda, pero kasi mas gusto ko yung beauty ni Albay, very consistent. Tapos yung beauty ni Albay kasi may wow kang makikita. Pinay na pinay. At saka si Albay mamasama, ang tangkad. Ang tangkad ni Albay, 6-footer at saka engineer. Diba? Panalo. Wala naman yung sa pagiging engineer, nasa caliber ng kandidata. Pag nandoon na sila sa entablado. So ako para sa akin, hindi ako nagbe-base o valedictorian ba siya o cum laude ba siya or engineer ba siya o doctor ba siya o good speaker ba siya. Nagbe-base pa rin ako doon sa yung pagiging total package talaga nila. And then, sino sa'yo? Si Albay talaga or Baguio? For now, I think I choose Baguio. Kasi si Albay, kailangan kasi ni Albay muna umangat pa ng bonggang-bongga. Ayan. Grabe na. Kasi gusto ko nga, sabi ko nga, yung maraming ino-offer na styling. Iba si Baguio, no? May, kumbaga kung styling pag-uusapan, kaya niyang magkumabog. Pero ayusin niya yung ibang aspeto. Oo naman, Miss Grand na Miss Grand yung dating niya. Ang dating. Ito yung mga hinahawat ni Nawat, no? At tapos ang tangkad pa niya, nakakaloka. Di ba? Gusto niya ni Sana sumali to sa Miss Grand. Oo, grabe. So, ayun ang pinili ni Mama Sam for our newbies natin na talagang, syempre, itong mga newbies na to ay kikinang to sa mga susunod na pageant, lalo na pag may experience na sila at alam na natin yung capability nila, kikinang to sa mga susunod na pageant. Baka maging wishlist na sila next Miss Universe Philippines. Hindi naman sila sigurado mananalo dito, pero mukhang may chance silang manalo. Tapos sa Miss Binibini, baka i-wishlist na rin sila kasi matatangkad, magaganda, talagang mga pangangabog. That's why pinag-uusapan namin at mukhang si Baguio nga ang nagwagi kay Mama Sam. Next nating pupuntahan ay yung mga Black Barbie. Alam mo na. Ang yung mga Black Barbie na to, sinong kakabog? Iloilo, Alexi Brooks, Bulacan, Chelsea Manalo,
Quezon City, Lorraine Ojimba, at syempre si Florida, Matea Mahal Smith. Sino ang kakabog sa iyo sa Black Barbie na ito para sa top 5? I like Bulacan sa totoo lang. Kasi yung Bulacan Beauty, kasi parang Beauty kahit na Black Beauty ino-offer, siya, nakikita bongga. mo yung Pilipinas sa beauty niya. Na parang hindi mo siya mapagkakamali ng ibang bansa. Tapos gusto ko yung smile, yung kung paano siya ngumiti. Pero kasi syempre, aminin natin dito, sa apat na binanggit mong Black Beauty, ang malakas sa kanila ay syempre tawag dito, si Alexi Brooks. So yon. Kasi syempre sa ipinapakita na pagiging good speaker, at yung good niya sa comm skills, I think ngayon yung nagdadala sa kanya ng pagiging strong dito sa competition na to. And of course, we are looking pa Pag ikinumpara mo ba si... Naglulok pa tayo kay Alexi ng more and more and more. But I think Alexi is the one of the better choice sa mga Black Barbies natin. Tapos medyo, palagay mo itong si Lorraine Ojimba ay kakabog din ba to kung ayusin lang ang styling? Oo, hindi na. Wala siyang styling. Hindi ko alam. Hindi ako judge. Pero kung ako yung magiging judge, ate, magpakita ka sa akin ng magandang styling mo. Baka ipanalo kita. Yung mga ganon. Pak na pak ang Kasi syempre, parang ka din sa pagiging purado sa kanila. And then, tignan mo din kung ano yung pwede nilang may offer. Sabi ko nga, sayang magaling magsalita, magaling Kaya lang parang hindi lang naman to sa pagalingan talaga din ng salita. Alam mo sa totoo lang, sa mga Black Beauty, I think ang nakikita ko na pang beauty queen talaga, yung galawan, eksena. I think si Bulacan. Si Bulacan kapag tinignan mo para siya Black Beauty ni Beatrice Luigi Gomez. May something extra mile, may something special sa kanya. And yung special na yon, nakikita mo yung pagiging beauty queen talaga. Na parang, may something dito sa babaeng to. At saka babaeng babae. So ngayon, kaya lang kasi sa Black Beauty kasi ang pinag-uusapan, talagang umaangat si Alexi kahit saan mong tignan because yung capacity level ng ipinapakita ni Alexi. Katulad ng galing niya sa concert. Yes, tama. Hindi mo maitatanggi na yung babaeng tong malakas, babaeng tong magaling. And then not impossible na makarating sa top 5 sa laro niya. So, strongest ang pinag-uusapan, I think, she's a very strong. Doon naman sa pinapili mo kanina, side between Victoria Velasquez Vincent. To be honest, kung sure sa top 5 yung sasabihin mo na possible na makarating, I think si Victoria Velasquez Vincent over Cyril. Kaya lang kasi, si Cyril kasi, kung beauty ang pag-uusapan, beauty lamang si Cyril talaga. Kasi marami pwede offer yung beauty niya. So, yon ang advantage and disadvantage. Pero kasi yung tapang ni Victoria Velasquez Vincent nandoon So, Victoria Velasquez Vincent, aangat niya sa top 5 for sure. And then, doon naman sa pangalawa na pinagpipilian natin, yung yung mga baguhan, yung mga comeback. Filipino community. Philippine community naman. Doon naman sa kanila, I think ay potential na makarating sa top 5 sa Australia. Kasi sa Australia, matangkad din, tapos may ino-offer din na something. And then dito naman sa mga Black Barbie Beauty, I think ang papalo dyan si Alexi. And then doon naman sa tawag dito. Mga newbie, si Tara Valencia at si Albay. Malaki yung mga newbies. Malaki yung chance ni Baguio. Kasi si Baguio kasi yung maingay. Pero baka ma-surprise ka din sa kabilang banda na parang baka masimitan pa siya ng iba, katulad ni Kabanatuan, mga ganon. Kasi hindi naman natin alam, Diesel, kung ano yung laro ng bawat isa. Hindi natin alam kung ano yung ipapakita nilang eksena. At hindi rin ako nasisiguro dito sa mga pwede nating maipasok talaga. Katulad ni Alexi, hindi ako nakakasiguro kasi si Alexi malakas pero isa by choices ng judges kung tama nila o hindi. But kung titingin tayo sa home skills,
eh malakas talaga si Winner siya. Alexi. Oo. Oo, winner So, talaga nasa siya. laro yan nila. Ngayon, mamasa magpupunta na tayo dito sa ating last category, yung may mga international experience. Experience. Ang una nating tawagin ay si Miss Laguna Alexandria. O yan. Tapos si Miss Cebu, Chris Tiffany Hanson, Intercontinental. Si Taguig, Christy McGarry. And of course, Atisa Manalo ng Quezon Province. Sino sa, di ba nakakaloka mamili sa kanila? Hindi. Kung sino sa kanila ang 5. Para sa'yo, sinong kakabog sa 5? Siyempre si Atisa. Isa lang. Si Atisa pa din. Hindi mahirap mamili kasi Gaisel sa kanila. Alam mo kung bakit? Ang tanong lang kasi dito, sa mga experience mo sa kanila bilang ikaw, sino yung sa tingin mo sa kanila, yung talagang na-amaze ka ang laban pagdating sa international pageant? Actually, yung time na lumalaban sila sa Binibining Pilipinas, about Christy McGarry. McGarry. Hindi ko naman siya masabi na siya talaga yung isa sa mga paborito ko. Paborito ko talaga. So, sabi ko nga, nung lumalaban siya sa Binibining Pilipinas, so sabi ko, pang Miss Universe. Katulad din ng mga sinasabi ngayon ng mga tao na parang, ito talaga, perfecto for the Miss Universe. At that time, bago mo pa lang siya magustuhan ngayon, gusto ko na siya noon. Pero kasi, ang natutunan ko sa Binibining Pilipinas is not only about a beautiful face, it's not only about yung height, it's about the determination ng girls. Yes, kung titignan mo siya, she's a total package. Everything nandoon sa kanya, pagiging elegant, the way kung paano magsalita, lahat eh. Pero kasi parang may something missing. Kasi sabi ko nga, importante din yung styling, importante din yung mga aspeto na dapat masan yung dating. Yeah, tama. Relatable ang babae. Parang So, Michelle B. Oo. So kasi importante yon sa isang beauty queen. Kasi paano mo tatawagin na beauty queen yan? Eh kung dumaan sa harapan mo, nag-hello, hello, ganon. So, how about Christy Tiffany Hanson? Ano masasabi mo? Actually, timeless beauty. Oo. Sobrang ganda niya ngayon kumpara noon. Pero parang sa laban niya, asan yung transformation mo? Eh di ba dapat nga mas nakikitaan ko siya ng transformation ngayon kasi may international pageant na rin siyang experience. So parang wala naman ako makita ng transformation maliban doon sa sobrang ganda niya ngayon. At yung ganda niya ngayon, medyo parang ang nakikita ko din sa kanya, naboboard din ako sa ganda niya. Yung parang pag tinignan mo siya, naka-smile lang, pero parang pag pumunta ka sa Miss Universe, ano ba yung i-offer mo? Ganon. Ganon yung lagi kong question. Nagiging bias akong tignan because of Atisa Manalo. Bakit? Kasi bumibilib talaga ako sa kanya. Sabi ko naman, noon, baka gusto mo si Atisa, noon naman, ayoko naman kay Atisa. Kasi parang, ang payat-payat. Yung katulad ng sinasabi mo ngayon, parang pabebe magsalita, yung mga ganon. So, pero yung lumaban siya sa international, nakita ko yung determinasyon, nakita ko yung kakayahan niya, yung potential. And I wait her na, sige nga, lumaban ka nga ng Miss Universe Philippines ngayon, tingnan natin kung ano yung ipapakita mong galing. And naghintay ako noon sa sobrang tagal. Eh bakit ko pakakawalan ngayon yung paghuhusga ko sa kanya? So ngayon, ang nakikita ko sa kanya, since na napabilib niya ako sa Binibining Pilipinas, at yung pag-uwi niya ng first runner-up sa ating bansa bilang Miss International, first runner-up, wala akong duda na kahit konti na kaya ni Atisa Manalo makipagsabayan pagdating sa international pageant. Eh bakit naman dito si Christy McGarry ng first runner-up din naman sa Miss Intercontinental? Pero aminin naman natin, mas malaki ang laban ng Miss International more than to sa Miss Intercontinental. Parang ganito na lang yan ang naging basihan ko. Si Christy McGarry, nakasabay niya si Pia Wurtzbach sa kanyang laban.
pero hindi siya umobra kay Pia Wurtzbach dahil siguro sa kulang yung ipinapakita niyang galawan. And mas nakita yung determinasyon ni Pia Wurtzbach more than sa kanya. And I think I felt na parang na-prove ni Pia Wurtzbach yung panalo niya sa Miss Universe. And then malinaw sa akin na hindi ang basihan dito yung tangkad. Hindi basihan dito yung ganda ng katawan. Kasi during Pia Wurtzbach ay hindi naman siya ganun ka-sexy nung kalaban niya si ano. Kumbaga, kung titignan mo yung total package na nandoon na kay Christy McCary, ba't hindi siya ang nanalong binibining Pilipinas Universe at that time? Bakit ginawa siya ng third continental? Talagang niligwak talaga siya. Kahit tinalo nga siya ni Janice Lubina. So malinaw dito, hindi to sa galing ng pananalita, hindi to sa ganda ng height, hindi to sa ganda, sa determinasyon ng isang kandidata na pure heart talaga kung paano niya inilalaban ng 100% yung laban niya sa Miss Universe Philippines. So, yung competition yung kanya siya sa Miss Universe, yung determinasyon niya, yung mindset niya is 100% na talagang pure talaga. And nanalo siya Miss Universe. So, tingin mo kung si Christy McCary yung nilaban natin noon, mananalo bang Miss Universe siya? I think no. So, sa Miss Intercontinental, 2 beses siya nag-Miss Intercontinental, bakit hindi niya nakuha yung titulo? Dapat nga sa second time around, alam niya na yun. Sa ulo niya na yung galawan doon. Alam niya yung meron dito sa Miss Intercontinental kasi naka-experience na siya ng once. At sa Filipino Beauty Queens natin, siya pa lang yung lumaban ng 2 beses sa isang pageant. Siya pa lang yun. Pero dapat sa pangalawang pagkakataon, corona ka na dapat. Kaso hindi. So, correct. Dapat nakakalo. Sa history yun ha. Siya talaga yung nag-iisang beauty queen na lumaban sa Miss Intercontinental pero hindi pa rin niya nakuha yung corona. Nakakaloka. So that's why hindi ako bumibili sa kanya ngayon. Parang ang dating sa akin, pag siya, parang mas naghahanap ako sa kanya ngayon na, sige nga, asan yung transformation mo? Ano yung ipapakita? Mas ganun ako sa kanya ngayon na parang, minsan napapabilib niya ako sa mga ilang ano. Pero kasi ako naman sa totoo lang, hindi naman ako bias. Nararamdaman ko naman kapag nagpakita sila ng bongga, pupurihin ko naman. Pero kapag wala ako, katulad na lang ng swimsuit, nakita ko na ang best yung swimsuit niya posing doon but it's about posing. Pero kasi kapag pinagalaw mo na sila, sino ba yung gagalaw talaga ng bonggang-bongga? So, doon tayo mag-base. Pero kasi since na ang pinagbabasihan natin, photos, aminin naman natin na maganda talaga yung photos niya doon. Kumbaga, kung maghahanap ka ng beauty queen materials, is Stephanie. Si Christy talaga. And Christy McCary. Oo, Christy McCary. Pero pagdating sa ano talaga, sa yung ngayon, medyo may doubt pa ako sa kanya kasi parang feeling ko, ano ba yung i-offer? And then Atisa Manalo, parang hindi ko siya pinagdududahan kasi yung inilalabas ngayon ni Atisa Manalo, bukod doon sa bumilib na ako sa kanya sa Miss International, mas pinabibilib niya pa ako ngayon sa ipinapakita niyang galawan. Halata mo na talagang pinag-iigihan niya, pinag-aaralan niya, at ramdam mo yung puso sa ginagawa. At pabago-bago yung mukha niya ha, pabago-bago yung ino-offer niya hindi ngayon. Niya ako hindi siya tama. Even though hindi man siya nagtatap, at least nakikita natin yung variety na meron si Atisa Manalo. Malinaw, oo. Kaya yung sinasabi ninyo na parang si Mama sa maka-Atisa, no. Nabibilib ako sa mga eksena niya. So, pinaniniwala niya ako na kumbaga parang nag-e-expect ako sa kanya, ibinibigay niya sa akin ganito. Hindi yung parang nag-e-expect ako sa iyo tapos ang makikita ko na naman sa iyo ganito. So, medyo parang okay. So, wala akong masabi. Kundi parang, okay, yan na naman yung ipinakita mo. So, paano kita ipopromote ng more? Di ba? Yes, tama yan Mama Sam. Kasi yung sa category na ito na may international experience, syempre yung expectation natin sa kanila ay mataas na talaga. Kasi nga meron na silang international experience. Christy Hanson sa Miss Intercontinental, si Christy McCary ganun din, twice pa nga sa Miss Intercontinental. Si Alexandria Rosales nanalo sa bikini contest sa international din. Winner, Atisa Manalo, yun. So, yung expectation, si Atisa lang yung nakabigay ng expectation natin na
Uy, may ataas pa pala. May level up pala yung Atisa Manalo. Unlike dito sa tatlo na to, kay Alexandria, kay Christy Pani at saka kay Christy na, nasaan yung expectation namin? Parang, nasaan na yung nakita namin? Bakit parang wala man lang dagdag? Bakit wala man lang improvement? Bakit wala man lang transformation? That's why si Atisha yung nagsishine dito sa category na to. Pero masamang bongga mo yung napili mong top 5, si Pampanga, Australia, Baguio, Iloilo, and Quezon Province. Possible top 5 din to at hindi tayo kung makakapasok din talaga itong mga girls na ito sa sa top 5 sa May 22. Pero so far lang to hindi pa natin alam kung ano mga susunod mga challenges, kung sino ang kakabog. So far mukhang ito yung plakadong top 5 kay Mama Sam. Diba? Ang lakas. Si Quezon Province, Iloilo, Baguio. Tawag dito. Bigyan din natin ng kudos din itong mga galing sa international Kasi syempre, lahat naman sila dito, pinoprove talaga nila yung sarili nila. Kaya lang tulad nila sinabi mo, taas ng expectation natin doon sa ipinapakita lang nila because may international pageant sila. So, dapat alam nila yon kung paano sila kakabog, alam nila kung paano sila eksena, paano sila tatambling. So, yon. So, ang nakikita ko lang dito sa kanila, si Atisa talaga yung nakikita mo na nag-iingat, pinag-aaralang maigi, yung bawat galaw niya talagang alam niya kung paano. Saka, mataas yung expectation kay Atisa. Pag natalo nga dito si Atisa, parang parang magugulat ka kasi bakit ka natalo magaling ka naman, di ba? So yon. Mataas lang talaga yung kumbaga si Atisa sa kanilang lahat. Si Atisa yung nakikita ko na malaki yung chance talaga sa corona. Pero syempre, pwedeng masingitan talaga ng iba kasi marami din namang magagaling sa mga baguhan, sa mga black beauty, sa mga binanggit mong category. Maraming magagaling. Hindi na ito yung sa mga Filipino community. Ayun, talagang bardagulan talaga, 2 buwan pa ang pageant ang mangyayari, nakakaloka at saka marami pa silang mga challenges na hindi natin napapanood, abangan na lang natin yon. So, eto sa mga girls na to talaga sa Miss Universe Philippines, ang saya na ang tagal ng pageant mula nung February 19, sa 18 pala, hanggang May 22. So 3 buwan halos ang pagdadaanan nila. Makikilati sila ng organization, makikilala kung sino may attitude, makikilala yung nagmamaganda, at kung sino yung talagang totoo at magaling lang. That's why maraming salamat. Yes! Kakaloka! 2 challenges pa lang may nagririnig na tayong uma-attitude. Nakakalungkot. Pero deserve naman yung maligwak. Nakakaloka lang. So, abangan na lang ninyo yun. Ilalabas ko na lang kung sino yung nag-a-attitude na to pagkatapos ng pageant. Di ba? So, ayan Mama Sam, maraming salamat at sumama ka dito sa aking pakulo ng bonggang-bongga at nalaman natin ang iyong early top 5 so far. But hindi ito early top 5 ni Mama Sam by category kasi ito Gaisel, sa May 22 pa ang coronation pero may top 5 ka na. Hindi, early, as of pa lang naman, March 9. Kumbaga, by category lang naman to by category. So, maraming salamat Mama Sam, pinaunlakan mo ako at thank you so much sa pagmamahal. At saka ang inyong masasabi sa mga fans ng Miss Universe Philippines na nakikipagbardagulan ngayon sa isa't isa? Okay, so syempre hindi ko naman yan maiaalis sa kanila. Naiintindihan ko yun ng bonggang-bongga. But kalma lang, malayo pa ang pageant. Wala pa tayo doon sa exciting moment. Papunta pa lang tayo doon sa exciting moment. Huwag kayong masyadong manghanas, huwag kayong masyadong magalit kung hindi na mabanggit yung kandidata ninyo or laging napupuri si ganito. Kumbaga parang siya pinag-aabang din talaga kami ng timing kung paano namin ipupurihin yung kandidata. And then doon naman sa mga nambubuli, yung mga nanlalait kay Alexis, iwas-iwasan nyo naman yung manlait kasi wala namang ginagawa sa inyong masama si Alexis para lait-laitin ninyo ng ganon. Kumbaga parang kung ano yung nakikita ninyo, respetohin ninyo sa iba kasi parang unfair naman para
lait-laitin natin. Alam nyo, kahit ganyan naman si Alexi, I love na love ko yan. So, I wish all the best. Yes. At saka nagbigay na rin ng karangalan. Ha? At saka nagbigay rin naman siya ng karangalan para sa Pilipinas sa sports. So, dapat respeto. Respetohin na lang. Wag naman yung parang ano lang, yung parang kung ano lang yung gusto ninyo, sasabihin na lang ninyo dahil nai-inscribe doon sa tao. Wala namang ginagawa sa inyo yung tao, pero kung away-awayin ninyo, kala ninyo ang laki ng utang sa inyo. Oo. Diba? Wala naman kayong ambag sa ginagawa niya. Kumbaga, parang nandoon lang tayo na, syempre lahat naman ng possibility, tinatry naman natin na ihinay-hinayin lahat para maintindihan ninyo. And then, sana doon lang tayo sa kung ano lang yung nakikita natin. Huwag naman tayo lumagpas doon sa parang below the belt na. So, keep going lang. So, laban lang. Alam ko may mga manok-manok kayo dyan, but tandaan nyo rin, hindi ginagawa ang channel na to para lang sa mga manok ninyo na gusto ninyo. Tama! So, ako sa totoo lang, lalo na sa channel ko, hindi siya para kay Atisa. Doon siya para sa mga tao na nakikita ko yung effort, nakikita ko yung determination, nakikita ko yung galing. Para siya sa mga kandidata na talaga nakikita mo na laban. Pero yung sasabihin nyo yung para siya sa manok ninyo, hindi po siya para sa manok ninyo. Ganon. Yes. Tama. Tsaka ginawa namin yung channel na to para sa pageantry in a whole. Hindi para kay ganito lang, hindi para sa mga isa-isa lang. Kung sino yung bet ninyo, unsubscribe na agad kayo, nakakaloka kayo. Ginawa namin yung channel na to para sa buong pageant industry. That's why. At pinag-uusapan lang natin dito. Oo, sa lahat. Na pwedeng ma-promote. Actually, wala kaming bayad dito pa kung sino ipopromote. Ako syempre as long as possible gusto ko rin na ma-promote din yung mga hindi naman na pag-uusapan katulad nila Kabanatuan, katulad nilang kung sino-sino mga kandidata na nakikita din natin na potential. So nila Albay. So sana kailangan din namin may makita din kami sa kanila bago naman kami mag-tot. Kung wala naman kami nakikita sa kanila, bakit naman kami magsasalita tungkol sa kanila? So ang may nakikita lang kami kandidata about Alexi, about Atisa, si Taguig nga, konti-konti lang din. Hindi naman siya yung labas din ng mga eksena niya. Tapos about Christy Stephanie Hanson, ganun din, konti lang din yung nilalabas niya. So walang materials, oo. So kung sino lang yung naglalabas ng materials, din lang yung ang aming pag-uusapan. Hindi ibig sabihin na yun lang yung taong gusto naming i-promote. That's why. Alam mo, pag-usapan namin yung, kung chinachat ko nga yung ibang beauty queen, hindi naman nagre-reply. Hey, paano yun? Paano ipopromote? O diba? So, bahala na. Abangan na lang ninyo kung sino ang magwawag. Saka ako kasi parang nandoon lang din ako sa channel ko na gusto ko may napapanood kayo talaga everyday. So kung ano yung naiisip namin na pwede i-content sa kanila, ayun yung ginagawa namin. I-content. Ayun lang yung gagawin namin. So sana naiintindihan kayo, Mama Sam. Guys, maraming salamat. So yun guys, maraming salamat syempre sa walang sawang pagsuporta na binibigay ninyo sa amin ni Kazel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe syempre sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, Sam Bruce's Crown, Sam TV, and then of course sa Mama Sam. Nasaan na si Mama Sam? Nang bonggang-bongga, nawawala na yung kanila. And then, of course, kay Gazel Ortega, maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin ng bonggang-bongga. So, yon. Yes, thank you so much, Mama Sam, talaga at maraming salamat. So, syempre, don't forget sa Bruce's Sound na Facebook namin. Marami kaming mga ganap doon. Maraming upload si Mama Sam tungkol sa pagiging teacher niya at kung sa mga anumang events sa school nila ng bonggang-bongga. Ganun din sa akin, sa Jing Ortega Facebook channels. Maraming salamat, guys, and thank you sa suporta ninyo lagi. Araw-araw, sabi nga ni Mama Sam. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.